Isa to sa pinakamadaling lutuin na recipe at laging hinahanap saan ka man magpunta. Tara, luto tayo ng chicken adobo with pineapple. Mag-preheat muna tayo ng ating pan. Tapos maglagay tayo ng ating cooking oil. Kapag uminit na yan, igasa na ang sibuyas at tuwangba. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumabas yung kaluluwa ng ating sangkap. Then kapag okay na, ilagay na natin itong mga manok at simmer lang natin ng 10 minutes para lumabas ang water content ng ating manok. Pagkatapos nga ng 10 minuto mga kayamyam, lagyan na rin natin ng pamintang buo. Si Jose P. Laurel. Pwede na nating lagyan ng jowa mo. Ay, estoyo pala. Oyster sauce at pamintang durog. At halu-haluin. Siyempre mga kayamyam, para mas lumasa pa itong ating lutuin, lalagyan natin to ng konting tamis. Yung malalasahan ba nila yung sweetness ng pagluluto mo? Oy, ano daw? Lagyan natin yung asukal yung pampabalance lang sa ating panglasa. Halu-haluin lang hanggang sa madissolve ito. Kasunod naman mga kayamyam ay ang suka na kukumpleto sa ating sangkap. Mukhang pwede na to kainin. Op. Siyempre hindi pa. Ilalagay na natin ang ating recipe twist. Gagamit tayo ng Del Monte Pineapple Chunks. Beke naman. Siguradong mapapaisang kanin ka na naman kapag natikman mo ang recipe na to. Optional lang din mga kayamyam na maglagay ng sili, lalo na kung spicy lover ka. At finally, pwede na natin itong i-plating. Nakikita nyo naman mga kayamyam kung gaano kasarap ang ating niluto ngayon. Mahilig ka ba sa seafood, kayamyam? At sawang-sawa ka na sa karne? Etong dish na to ay magugustuhan mo. Isa nga pala to mga kayamyam sa most requested. Nagawa natin ng video. Kaya naman, sige, pagbigyan natin yan. Tara, lutuin natin ang adobong pusit sa gata. Preheat lang muna tayo ng ating pan. Tapos maglalagay na tayo ng ating cooking oil. Kapag uminit na yan mga kayamyam, igisa na ang luya, pangtanggal langsa sa ating pusit. Isunod mo naman ang ating sibuyas at tuwangba. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa tuluyang lumabas yung kaluluwa ng ating sangkap. Then kapag okay na, syempre ilalagay ko na tong toyo ko. Sunod natin ang ating oyster sauce, si Jose P. Laurel, buong paminta at ground black pepper. Haluin lang natin para mas kumapit na yung mga pangpalasang nilagay natin. Ilagay na natin itong mga pusit at talaga namang mas fresh pa sa kakilala ko. Charot! Isimmer lang natin to ng mga 5 to 7 minutes para maiwasan natin ang pagka-overcook neto. Kung nanonood kayo ngayong araw na to, welcome po kayo dito sa Kayamyam Vlogs. Mag-comment ka na rin pala kung taga saan ka para naman babati kita sa mga susunod nating videos. Pagkatapos natin itong isimmer ng mga 5 to 7 minutes, maglalagay din pala ako dito ng sugar, pampabalance lang sa ating panglasa. Then simmer lang natin to ng mga 5 minutes. Syempre, hindi ito magiging adobo kung wala yung pinaka-importanting sangkap. Maglalagay na tayo dito ng ating suka. Yum! Pakuluin lang natin to ng mga 1 hanggang 2 minuto bago natin ilagay yung ating kakanggata. Syempre, gumamit lang din ako dito ng Coco Mama dahil ito nga ay tunay na gawa sa gata. Baka naman! Halu-haluin lang natin at hayaang kumulo para mas kumapit na yung mga pangpalasang nilagay natin dito sa pusit. That's it, pusit! Sobrang dali lang, di ba mga kayamyam? And finally, luto na ang pinakamasarap na adobong pusit sa gata. Isa to sa pinakamadaling lutuin na recipe at siguradong paborito ng pamilya sa tanghalian. Tara, luto tayo ng pork adobo sa puti. Una nga natin gagawin, magpapainit muna tayo ng ating pan. At meron ako dito ang kalahating kilong liempo. Wala na tayong ibang gagawin mga kayamyam. Ilalagay na natin to agad dito sa ating frying pan. Inugasan ko na rin pala to ng malala para naman iwas germs. Hayaan lang natin to mga kayamyam na mawalan siya ng pakisayo. Excess water pala. Pagkalagay nga ng mga baboy mga kayamyam, sundan nyo na agad to ng suka. Sa adobong puti nga pala mga kayamyam, kailangan mas marami tayong gagamitin na suka Tapos sundan mo na rin to ng asin. Pagkatapos ay takpan lang natin to ng mga 20 minutes sa katamtamang apoy lang. Buksan lang natin to. At kapag ganitong naiiga na ang ating baboy, halu-haluin lang natin to mga kayamyam para pantay-pantay yung pagkaluto. Takpan lang uli natin to mga kayamyam hanggang sa ito'y mag-golden brown. Finally mga kayamyam, luto na! Ito na po ang ating napakasarap at simpleng pork adobo sa puti. Diba napakadali ng lutuin at di mo na kailangan ng maraming sangkap. Siyempre, samahan mo na rin ng pagmamahal para mas lalong sumarap. Kaya naman itag mo na rin ang buong pamilya mo at sabay-sabay niyong isigaw ang namit